So mga kamatis, mga kaibigan, sana po napanood nyo na tong video na to. This is an important, very important contextual video para magets nyo na ang mundo ng VA in 17 minutes. Okay? At least alam na natin ngayon, meron na tayong living ebidensya. Meron na tayong testimonya dun sa mga taong may agency na nakikita nila na maraming taong nag-a-apply lang for the sake of applying tapos ipapasa sa iba yung trabaho. Now, pupunta tayo sa best friend ni Franklin Miano na si Carl. Okay, si Carl kasi ngayon, meron na siyang Hustler United na kanyang binebentang course. Kasi ito kasi yung point ng mga videos na ginagawa namin in relation sa resume and sa portfolio building. Mahirap kasi gawin yan. Hindi mo pwedeng gawin yan overnight unless Ngayon, bakit ba yumaman si Franklin Miano? Is it because sobrang lupit niya na video editor o nagbebenta siya ng online course? O, di ba? Ngayon, masasabi natin objectively na kaya yumaman niyang si Franklin Miano o kumikita yun ng 6 to 7 digits. It's because of the online course, di ba? May definitive proof na tayo eh. Kasi if it was that easy na mag-agency, edi sana may kamaro na rin tong si Madam, 'di ba? Pero wala naman. They are still grinding, they are still playing fair. Sineserbisyohan nila ng maayos yung mga foreign mga international employers nila. See? This is a real thing, mga kamatis, mga kaibigan. This is affecting people's lives. Hindi lang to basta-basta. Hindi lang yan 7,000, hindi lang yan 8,000. Hindi. It's affecting people's lives, mga kamatis. That is why this debunk is so important. Pwede akong gumawa ng trending topic. Okay lang yun eh. Kasi madali yung pera dun eh. Pero this is a lot harder kasi I have to do research. But the thing is, the research is affecting people's lives. Kailangan yung mga tao like Miss Dolores has to be heard. Ito yung nangyayari sa industry namin. Alam mo yun? Meron akong napanood yung, we are here. Yung parang ganun sila dito eh. It is drowned out by these people na kung ano-anong kashitan yung sinasabi. Carl, alam ko yung ginagawa nyo. Nagbebenta kayo ng online course. And my job here is to lessen the people who will believe you. Okay, pakinggan natin, Bakit nga ba kumikita ng 6 digits sa freelancing? Unang-una dyan ay ang currency kasi nga most of your clients are international. Okay. For example, may client ka na nakabase sa USA. So technically, ang ipapasahod sa iyo ay... Hindi technically. Hindi mo dapat gamitin yung word na technically doon kasi dollars talaga yung ipapasahod sa iyo. Gets mo ba yung paggamit ng technically? Technically is vague or implied yung connection. So you use the word technically to connect the words. Kunyari hindi ako sure na bobo ka. Technically medyo bobo ka eh. Ganun ko gagamitin siya. See, this is the problem with most of the graduates nitong mga putangin ng course na to. They are dumb and stupid. Celsius pa more. Tuloy. US dollars. At bakit kikita ng 6 digit? Siyempre, for example, ang video editing service sa Ito naman video editing to, ibang niche to, pero same idea lang yan. Papasok di ka naman marunong mag-edit, konti lang linamang mo sa akin. Or lamang pa ako sa'yo, alam mo, pag mas magaling pa ako mag-edit sa'yo, tangina, kabahan ka na. Kilala niyo ba si Miko Tiot Tangko? Si Miko, yung taga Palawan na magaling na editor. Upwards natin yun eh. Sinabi ko sa kanya, Miko, paano ba mag-improve yung editing ko? Sabi niya, kuya, wag mong isipin yung editing, isipin mo yung arguments, yung salita, kasi doon yung strength mo. After nun, wala na akong paki sa editing. Hindi ko na kasi, yung si Paulo, hindi ko na abutan niyo, pukin ng ina. Asa ka? Hirap yung ganun eh. Pero pagdating sa mga ganito, siguro naman meron tayong konting laban sa mga kagaya ni Paulul, di ba? But the thing is, sila false hope eh. Yun yung pinupunto ni Madam dito. Pagdating, hindi lang kasi to, limited sa virtual assistant. It is everywhere. Sa freelancing gig. Nagkalat tong mga putanginan to. Na papakinggan nila si Carl Vicente, 16, 17 years old siya. Oo nga no.
Magbibenta, pag bumili ko ng course na to, magiging parang si idol ako. Makakapag-drive ako ng malupit, makakakuha ako ng malaking bahay. Not knowing the reality of things. Asan yung Camaro ni Madam? Bakit wala? Oh, di ba? But she is living a fulfilling life of helping people. Gets? Kaya yumayaman yung mga yan because of selling the course. Of course, intercourse. Tuloy. Pukin ang inini. Oh. West, kadalasan nagre-reach na $4,000 per month down to $2,000 per month. Di ba ang laki ng quotations niya? $1,000 ngayon is around 55,000 pesos at this current rate. 2,000 is what? 110,000. Mga ganun yung range niya ngayon eh. Pero, is that your worth? Kunyari, 16 years old ka, 17 years old ka, na tinamad ka na mag-aral at mag-diskarte ka, para maging virtual assistant ka, para kang si Celsius. Hirap na hirap magsalita. This is the reality of things, ha? Hindi kita dinidis, ha? Hindi ito diss, debunk to. Tandaan nyo yan, hindi ako nagdidis ng tao. Sinasabi ko sa inyo yung totoo. Sa tingin mo ba worth 100,000 yung talento mo? Putang ina, magkumuha ka muna ng diploma. Pagmumukhang yan, nakakainis talaga. Alam mo yun, Nico David, bakit mo sila inaaraw-araw? Araw-araw kasi din sila nagpo-post. Ano gusto mo? Tumahimik ako. Yung mga ibang kasamaan ko, paminsan lang ako. Dedicated YouTuber ako. Okay, meron akong oras talaga para mag-YouTube araw-araw. Hindi ko kayang 3 oras, 4 na oras. Pero at least a certain amount of time ay, lalo ngayon kasi I dedicate time na eh. Naiinis na nga ako sa sarili ko eh. Nico David, bakit kasi hindi na ako makapag-content ng iba kasi grabe pala yung problema. There is a problem that we need to solve. At least, kasi sila nagkalat sila eh. Para silang kabote na amoy tae. Ganun eh. Yung hindi naman sila mismo, yung kanilang mga ideology. Ayun no, sasabihin niya sa'yo, without any context, kailangan lagyan mo ng context yung 6 to 7 digits. You have to be this good to get this much. Oh, asan yung 10 years of experience mo? Wala. Tapos expectin mo 6 to 7 digits ka. Sino ka? Jesus Christ ng freelancing? Hindi, 'di ba? Realidad. Kumonek tayo sa realidad. Oh, tuloy. Imagine, ganun kalaki yung kinikita ng mga video editor sa US. So, oo, pero hindi automatic yon. Gets mo? Eh ngayon, meron dyan isa, marunong mag-edit ng konti, nakapag-edit sa CapCut, nakapag-edit tapos nag-viral ng onte. O 100,000 na ba yung worth nun? Siyempre hindi, di ba? You have to prove yourself. O kasing galing niya ba si Miko Teotangco? O pag hindi ka 6 digit. Oh, tuloy natin to. Ang dami pa to eh. Worth it niya ba ang freelancing? Oh, ito na. Freelancing na tayo ha. Tuloy. Kaysa sa mga regular jobs. Ang sagot ko dyan ay depende. Siyempre, may mga regular job naman dyan out there na mas malaki pa yung kinikita sa freelancing. At saka, depende rin yan sa nasubukan mo ba parehas yon? Hindi ba? Freelancer ka simulat sa pool pa lang. Sino mas papaniwalaan ko? Ito, na may dinosaur years na sa call center at saka meron ng VA assistant ng VA virtual assistant na rin siya ng 10 years. So sino mas paniniwalaan ko, Carl? O ikaw na tsumamba kayo kasi maraming inutil na bumili ng course nyo, or eto na talaga namang naghirap sila at may experience. Yun kasi yun eh. Mga kamatis, marami pa kasi kung napapanood na TikTokers that they want to voice out. Ang problema kasi, puta, unang makita ko to 8 views. Diyos ko, napaka-importante nito. Yung 17 minutes nito, 3 araw ng buhay ni Carl, yung mga pagnasasabi niya, is condensed dito sa video na to. Never mind na merong na proto sa akin, tanggalin nyo yun. Kunin nyo lang yung sinasabi niya about sa industry nila. Magigets nyo, ay kaputahang ina pala yung putang inang mga course na yan. Hay nakyo. High-blood na naman ako. ay, tuloy na natin. Ang pangharap mo naman is yung regular job mo, then choose that. Pero if ang habol mo lang ay
ang salapi at di ba parang ang dali-dali mag-freelancing? Ito, 10 taon na sa freelancing. She lives a comfortable life. She's trying to transition most people to freelancing, or mas gusto niyang lumaki pa yung industry nila. Pero sasabihin namin sa inyo yung totoo, it's not that easy, Carl. Walang 6,000, 7,000 na course that would trade in yung experience itong tao. May mga nakakachamba, pero hindi lahat. Sa tingin mo si Celsius yung example natin. Ito, yung hype na to. Tingin mo yan, work yan ng yung tao na yan, work yan ng 6 digits. Kahit 2 digits, di ko babayaran yan eh. Na neto, bibigyan kong 2 digits para tumigil, tumahimik, o tuloy. Siyempre, ang hindi pumunta sa trabaho mo, work from home, definitely para sa iyo ang freelancing. Di ba? So alam mo 'yan, yung mga over-promising, yan nga yung tinutukoy niya dito. See, this is such an important video, mga kamatis, mga kaibigan, to give us a broad context of what's happening sa freelancing gig because of these people. They are affecting people's lives. These fuckers, yung mayaman na nga sila't lahat, tapos ngayon parang nagpapa-sign up pa sila sa course nila. Kung gusto nyo mag-freelancing, merong mga libre na mga nagtuturo kung paano magsimula. Ngayon, kung gusto mo mag-advance, doon ka maghanap ng mentor at coach mo. Hindi yung maghahanap ka ng mentor at coach na papangakuan ka ng langit at lupa. Hindi po ganun ang buhay. Mahirap po talaga yan. Ako po, nung ahente ako, naging agent din ako. Hindi ko lang talaga tinuloy kasi napamahal ako dun sa larong poker. May konting talent tayo noon. Okay? So, hindi ko tinuloy yun. But then again, if worst comes to worst, I wanna go back. Okay lang ako mag-take in calls. Thank you for calling, Nico David. Slow cook is real. Yun lang naman yung sa akin. Ma'am Dolores, maraming salamat. Ina-blood na naman ako. Gaya mga lods.